Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ikalawang kabanata ng Ezra at magbabahagi ng salita ay si Pastor Joash. Ito ang unang beses ng pagbalik mula sa 3 beses na pagbabalik. Ang pagbabalik sa Israel ay isang milagro. At para sa atin, ang kasaysayang ito ay kasaysayan ng revival. Naroon ang henerasyon na puno ng kalungkutan, ngunit naroon ang muling pagbabalik ng Diyos. Hindi lang po ito tungkol sa pagtanggap ng salita ng Diyos, kundi makikita po din natin ang pagkilos maging ng mga tao. Lalo na ang mga muling nagbuhay. Mga tao mula sa iba't ibang dako. Sa pagbabasa po natin nito, makikita natin ang simula ng revival. Ibinigay po sa atin ng Diyos ang mga pahayag na ito. Sinasabi po sa atin ng Diyos sa mga kabanatang ito. Maaari nais natin na makita ang mga henerasyon na magbalik sa Diyos at ano ang dapat po natin gawin, ano ang dapat uri ng pagtugon na mayroon tayo. Sa kasaysayan ng kaharian ng Diyos, ang revival ay nagsimula sa iba't ibang mga tao, sa iba't ibang mga lingkod niya. Ngayon, sa ating pong mga puso, magkaroon din po tayo ng pagnanais. Atin pong naisin na ang atin din pong henerasyon ay makakaranas ng muling pagkabuhay. Sa kabanata pong ito, bibigyan po natin ito ng pamagat. Sino mang maantig ay maaaring matawag o maaaring tumugon sa tawag ng muling pagkabuhay. Makikita po natin sa mga kabanatang ito na mayroong mga piling tao na tinawag. At sila'y tumugon upang mabalik ang kanilang muling paglilingkod sa Diyos. Ang muling pagkabuhay ay nagsimula sa mga taong ito. So verse 1 at 2. Ito ang listahan ng mga dinalang biyag sa lalawigan ng Babylonia na bumalik sa Jerusalem at sa kanilang bayan sa Juda. Nanirahan ang kanilang mga pamilya sa Babylonia simula pa nang ang mga ito ay dalihing bihag doon ni Haring Nebuchadnezzar. Verse 2, sa kanilang pagbabalik, pinangunahan sila ni Zerubbabel, Joshua, Nehemiah, Seraias, Relias, Mordecai, Bilsan, Mispar, Bigvai, Rehum at Baanan. Ito ang bilang ng mga angkan ng Israel sa bumalik mula sa pagkabihag. Noong mga panahon na yon, kahit na ang isang maharlika ay bihag, mayroon pa rin po silang naging parte. Dito makikita natin si Joash sa pamamagitan ni Zerubbabel at ng 12 pang mga tao ay nagsimula ang muling paglilingkod at muling pagkabuhay.
Ito po ang mga leader na pinakita dito. At sa pagbabasa po natin ng libro ng Esther, kung si Mordecai ay nanatili sa Persia, at ng panahon na ng pagbalik ay hindi lahat ay nanumbalik. Ngunit sa pagbabasa po natin ng 12 mga leader na ito, sila ay tumugon sa muling pagbabalik. Ibig sabihin, may mga ilan din na hindi agad tumugon. May mga taong hindi nanumbalik, ngunit ang 12 ito ang mga unang tumugon pagdating sa pagtawag ng Diyos. Ang kanilang mga puso ay nabuhay. Kaya nang ginawa ni Cyrus o kaya kanyang ipinalaganap na maaari silang manumbalik, ang mga taong ito ay naantig at sila nga ang nanumbalik. Verse 3 hanggang 19, ang mga bersikulong ito, itinala po dito kung sino ang mga taong nanumbalik o bumalik na bihag. Pabalik sa Jerusalem. Verse 3 hanggang 19, inilista po dito kung ang bilang ng mga tao ayon sa kanilang mga tribo at pamilya. Ang ilan ay mayroon pong malalaking pamilya na mayroong 2,000 katao at mayroon ding mga higit-higit pa. Verse 3 hanggang 19, ang mga tao ay tumugon ayon sa kanilang tribo, ayon sa kanilang angkan. Ibig sabihin, hindi lamang po ang mga tumugon ay hindi lamang ang mga malalaking pamilya. Kaya atin pong tayo po ay mapapaisip sa historical setting nito. Napakaganda ang manumbalik, ngunit kung tutuusin, ang kanilang babalikan ay sira na at nasira ng 70 taon. At ilang taon din nila itong hindi makita. At sa mga panahon na yun ay hindi po uso ang magkaroon ng mga litrato, kung kaya hindi nila alam kung ano na ang estado ng babalikan nilang lugar. Mayroon lamang ilang mga historical materials na maaari nilang makina. Mayroong malalaking pamilya na nabanggit dito, malalaking angkan. Ang mga malalaking pamilya na ito ay pinili nila na bumalik sa Jerusalem. Ito ay pagtugon ng may pananampalataya. Kailangan nilang
Marami silang mga pangangailangan, ngunit tumugon pa rin sila sa muling pagbabalik ng may pananampalataya. Maging ang mga maliliit na pamilya ay tumugon. Ngunit ang mga taong ito ay kinakailangan din nila na magsakripisyo. Maging ang mga leader noong araw ay umiyak dahil sa sitwasyon na mayroon sila. Parehong maliliit at malalaking pamilya ay tumugon at nagsakripisyo para manumbalik. Ang bawat pangalan ng mga taong to na nagbalik mula sa Babylonia ay naitala. Ngayon, sa mga panahon po natin ngayon, kung tayo po ang tatawagin ng Diyos, tayo po ba ay tutugon? Naway wag po natin itong baliwalain. Naalala ko nang ako ay tinawag din ng Diyos, bawat pagkakataon ay kinakailangan kong magsakripisyo nang ako'y estudyante pa lamang. Ako ay tumugon lalo na sa tawag ng Diyos sa pag-eebanghelyo, at maraming mga tao ang nagiba ang paningin sa akin. Pagkatapos ay mga taong magsasabi na napaka-relihiyoso ko at napaka-panatiko. Pagkatapos ay may ilang mga guro na magtatanong kung tama ba ang aking ginagawa, lalo na sa pagdadala ng mga estudyante sa simbahan. Ngunit nang tumugon ako sa tawag ng Diyos, ako man din ay nahirapan. Ngayon tayo po ay tinatanong ni Ezra sa chapter 2, o kaya ay atin pong siyasatin ang ating mga puso. Sa tuwing naaantig ang ating pong puso, tayo nga ba po ba ay handang tumugon? Hindi lamang po ang ating sarili, kundi maging ang ating pamilya, ang lahat ng mayroon tayo. Handa po ba tayong tumugon sa Diyos? At ayon sa pananampalataya, kaya po ba natin na tumugon sa Diyos? Ngunit dito po nagsisimula ang muling pagkabuhay ng bawat isa ay dapat na tumugon. Ang tinitingnan ng Diyos ay ang atin pong puso. Kung handa po ba tayo na tumugon, handa po ba tayo na sumunod? Verse 20 hanggang 35, ang bawat tao mula sa iba't ibang mga dako ay sumunod.
iba't ibang tao mula sa iba't ibang dako ay tumugon sa Diyos. May ilan na siguro ay ilang katao lamang, ngunit ipinapakita po nito na mula sa bawat dako sa kilos ng Diyos sa puso ng bawat isa, mayroon ding pagtugon mula sa iba't ibang dako. Paano po nagaganap ang muling pagkabuhay? Iyon po ay nagaganap kung bawat pamilya ay handang tumugon, bawat katao ay handang tumugon, bawat dako ay handang tumugon. Nung ako'y mas bata pa, ako ay tuwang-tuwa na makinig kung paanong tumugon ang marami po sa mga naunang henerasyon sa kanilang pananampalataya, paano sila tumugon sa pagtawag ng Diyos. Tulad ni Pastor Adino, para akong nanonood ng heroic movie. At nang ako ay nakapasok sa simbahang ito, marami akong nadinig na mga pagbabahagi kung paanong maging si Pastor Joshua at Simo ay tinawag mula sa Canada pabalik sa Hong Kong, kung paano din tinawag ang mga pastor mula sa Taiwan para maglingkod dito sa Hong Kong. At nang sila ay tumugon sa Diyos, hindi pa sila pastor noon. Sila ay mga simpleng pamilya lamang. Pastor Jason, Pastor Anna, Pastor Deborah, Pastor Gloria, Pastor Ruby, Pastor Adino. Ito ay muling pagkabuhay sa pagkilos ng Diyos. Sa pagkilos ng Diyos, mga tao mula sa iba't ibang mga dako ay maaantig. Ngayon, hindi na lamang po hindi lang po mga Asyano ang inaantig ng Diyos, kundi maging mula sa iba't ibang mga dako ng mundo. Makikita po natin na ang revival nga ay nangyayari sa atin pong kalagitnaan. Ngayon, ang nangyari sa panahon ni Ezra ay hindi lamang po tumitigil sa Biblia. Makikita po natin ang mga tao mula sa iba't ibang mga dako ng mundo. Tayo po ay isang iglesia na mayroong mga ministeryo mula sa iba't ibang dako ng mundo at makikita natin ang pagkilos ng Diyos. Verse 36 ang mga pari, verse 40 ang mga Levita, verse 41 ang mga awit, verse 43 hanggang 54 ay mga Nephilim, mga taong naglilingkod sa templo. Verse 55, mga anak ng lingkod ni Solomon, ang angkan ng mga lingkod ni Solomon. Sila ay naglilingkod sa templo ng Diyos. Sila ay gumagawa ng mga manual na trabaho, mga simple at direktang mga tungkulin. Mula 36 hanggang 55, ito po ay mga taong pinagministeryohan ng Diyos.
Sa muling pagkabuhay na ito, ano po ang plano ng Diyos? Ang kanyang sinabi ay ang muling gawin ang templo ng Diyos upang ang pagpupuri sa Kanya ay manumbalik. Ang mga Levita sa verse 40, napakaraming mga pari ngunit iilan lamang ang mga Levita. Naniniwala po tayo na sa mga panahon na iyon, ang mga Levita ay wala pong magawa dahil sila ay naging bihag. Ngunit ang mga pari ay pinanghawakan nila ang kanilang tungkulin, ngunit paano naman ang mga Levita? Maraming mga tao ang nawala ng halaga. Madalas ay mas madami ang mga Levita kaysa sa mga pari, ngunit nang sila ay tinawag na manumbalik, maraming mga pari ang sumuko na. Maaaring nanumbalik sila sa mga propesyon na mayroon sila, kung kaya nang tinawag sila na bumalik, ay tanging 74 lamang na mga Levita ang nanumbalik. Ngunit ano ang espesyal sa bagay po na ito? Mula verse 36 hanggang 58, halos 4,000 mga tao ang nanumbalik. So verse 64, sabi po doon ay mayroon pong 62,000 katao ang nanumbalik. At bandang huli nga ay saktong-sakto lang din ang bilang ng mga Levita na tumugon sa Diyos. Ano po ang itinuturo o pinapakita nito sa atin? Mula sa mga bilang na ito, may mga ilan na tumugon, may mga ilan na hindi. Ngunit sa lahat-lahat, kailanman ay hindi po tayo magkukulang. Pagdating sa revival, atin pong inaasahan marahil na maraming mga tao ang tutugon, ngunit mayroon din po tayong mga paghihirap na mararanasan. At sa historical setting nga po na ito, sa kasaysayan na ito, ang nais niya ay ang maglingkod ang mga tao sa Kanya at ang Kanyang habag at biyaya ay laging magiging sapat. Kailanman ay hindi po tayo magkukulang. Maaaring mahirapan po tayo, tayong lahat ay tinawag ng Diyos at kaya din na pakilusin ng Diyos o kaya antigin ang puso ng mga tao upang maglingkod sa Kanya. Sa mga panahon po natin ngayon, nakikita natin kung paano itinatayo ng Diyos ang maraming mga leader, ngunit maging mga leader na ito ay mahihirapan. Isang totoong senaryo, sa Youth Army, tayo po ay nakapagtatag ng mga worshiper, ng mga disciplers, ngunit sa kanilang pagpasok sa kanilang mga trabaho, o kaya dahil sa pagiging abala nila sa kanilang mga trabaho, ay hindi na po sila makapaglingkod ng katulad ng dati. Ngunit hindi po ibig sabihin ito na titigil na ang revival o kaya titigil na kung ano man ang pagkilos ng Diyos doon. Ngunit naroon na magtatayo ang Diyos ng iba pang mga tao para maglingkod sa Kanya. Kung tutuusin, ako man din ay dumating sa pagkakataon na napakababa ng aking o kaya napakulungkot ko dahil sa social movement na naganap dito sa Hong Kong. At ako ay tumugon sa Diyos sa mga panahon ding iyon. Nang ako ay tumugon sa Diyos, napansin ko na ibang-iba ang espiritu o kaya ang pakiramdam, lalo na
lalo na ng mga kabataan pagdating sa pagtugon sa Diyos. Mag-iimbita kami ng mga tao na tumugon o kaya'y makisama sa mga camp, ngunit para sa amin, para bang kailangan namin silang pilitin. Ngunit sa pagkakataong ito, para sa iisang pagkakataon na nakahanap ang aking kapatid ng mga litrato ng mga taong nag-attend din ng cell leader camp noon pa, at marami sa kanila ay hindi na naglilingkod sa Diyos o kaya ay hindi na po dumadalo sa simbahan. Hindi na po sila naglilingkod, lalo na sa mga kabataan, at ang ilan ay umalis na po sa simbahan. Napakarami ding mga tao nung panahon na iyon. At ako ay nalungkot na makita na marami sa kanila ay hindi na po natin kasama. Ngunit nang nagkaroon din kami ng cell leaders camp, kamakailan lamang napansin namin na parehong bilang ang mayroon kami. At doon ko napansin na tunay nga ang Diyos ang siyang magbabalik o kaya tutugon sa bawat pagkukulang. Tunay nga na ang Diyos ang siyang mag-aantig ng puso ng mga tao at kinakailangan lamang nating tumugon. Maaring marami po sa atin ay nahihirapan, ngunit ang Diyos ay hindi tumitigil sa pagkilos, tulad po ng muling pagkabuhay na ito, muling pagbabalik sigla, verse 59 hanggang 62. Verse 61. Mayroon pong 3 pamilya ang nabanggit. Verse 62 hanggang 63. Akin pong na-imagine o kaya nakikita sa aking imahinasyon na katulad po nila. Tayo po ay manunumbalik sa panahon ng paghihirap. Totoo na gusto natin ng magkaroon ng mas maraming mga tao, ngunit ang kanilang standard ay maaaring nabawasan. Kinakailangan pa rin nilang maging banal. Maaaring may mga pagkakataon ng ating pong nais ay ibang-iba sa kung anong sinasabi ng Biblia. Sinasabi natin na gusto natin na maraming tutugon, ngunit ang sinasabi ng Diyos ay hindi. Kahit na kayo ay tumugon, kailangan nyo pa rin na manatiling banal. Ngunit hindi po sinasabi dito na hindi na makapaglilingkod ang mga taong iyon, bagkus ay kailangan lamang nilang maghintay ayon sa tamang panahon. Mga 50,000 mga katao ang nagbalik, at ang mga leader ay kailangan magbigay ng mga regalo, at ang mga pari ay dapat na isuot ang kanilang mga kasuotan. Pagkatapos sila ay makakabalik, sila ay handang-handa sa muling pagbabalik. Sa aking pagbabasa po nito, ako po ay naantig. Halos 50,000 katao ang nanumbalik mula sa pagkabihag. Pagkatapos ay tinignan ko kung ilang mga katao din ang nabihag noong araw.
Ang mga bihag noon ay 10,000 mga katao, nabanggit po yan sa Second King. Kasama na doon ang mga maharlika, ang mga karpintero, ang mga mason. Ngunit nang sila ay bumalik sa Jerusalem, ay naging 5 beses na mas marami pa po sila. 50,000 katao. Makikita po natin kung paanong ang Diyos ay patuloy na kumilos sa buhay ng mga Israelita. Ang bilang ay hindi kailanman naging problema sa kanila. Sa pagbabasa po nito, ako ay naantig na mangusap, lalo na sa mga estudyante na kumuha ng kanilang DSE. Maaaring may mga ilan po sa atin na nag-iisip na hindi sapat kung ano man ang mayroon ako, ngunit sinasabi po ng Diyos na kailangan lamang nating manumbalag sa Diyos. Ang problema o ang bilang kailanman hindi magiging problema dahil Diyos ang siyang magbibigay ng kasapatan. Sunod, para sa mga tao na nagtatrabaho, maaaring iniisip ninyo na kailanman ay hindi sapat ang inyong mga kinikita. Ngunit sinasabi ng Diyos, kung tayo po ay handa na tumugon sa Diyos, ang pera ay kailanman hindi magiging problema. Nais ng Diyos na kumilos sa ating pong mga buhay at kailangan na lamang nating ihanda ang ating mga sarili. Mapapansin po natin sa kabanatang ito na sila ay nagsimula bilang bihag, na iilan lamang sila, ngunit dumoble sila ng dumoble nang sila ay magbalik. At ganito po katapat ang Diyos. Ngayon, sa panahon po namin ngayon, kami ay nakatanggap ng propesiya na magkakaroon ng 10,000 mga katao, 10,000 mga 10,000 mga kabataan ang maglilingkod at magpupuri sa Diyos. At ilang taon na ay hindi pa namin ito nakikita, ngunit patuloy po tayong pinapalakas ng Diyos na darating din po ang panahon na ito. Sa pagkilos ng Diyos, ang bilang ay kailanman hindi magiging problema. Diyos ang siyang kikilos sa kabila ng mga kakulangan. Sama-sama po tayong tumugon. Sama-sama po nating makita ang muling pagbabalik at muling pagbibigay sigla na ipinapangako ng Diyos.
Panginoon, pinupuri ka namin at itinataas sa lugar na ito. Ang iyong ngalan ay karapat-dapat sa lahat po naming mga papuri. Ikaw ay aming pinapasalamatan at pinapupurihan. Panginoon, kami ay narito dahil sa iyong habag at biyaya. Binigyan mo kami, O Diyos, ng hambag at biyaya. Ang lahat ay dahil po sa iyo. Chapter 2 verse 1, ito ang listahan ng mga dinlang bihag sa lalawigan ng Babylonia na bumalik sa Jerusalem at sa kanilang bayan sa Juda. Nanirahan ang kanilang mga pamilya sa Babylonia simula pa nang ang mga ito ay dahing bihag daw ni Haring Nebuchadnezzar. Sa kanilang pagbabalik, pinangunahan sila ni Zerubbabel, Josue, Nehemiah, Seraias, Relias, Mordecai, Bilsan, Mispar, Bigvai, Rehum at Baana bilang ng mga angka ng Israel na bumalik sa pagkabihag. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Noong nakaraan, O Diyos, ang mga leader ng Israel, ang mga leader na ito, sila ay handa na tumugon sa iyong pagtawag. Tumugon ayon sa pananampalataya. Ngayon, O Diyos, kami ay lumalapit sa iyo. Mula kay Pastor Joshua Simo, Pastor Jason, Pastor Ana, maraming mga leader, Panginoon, ang naging handa at ngayon nga ay tumugon sa kanilang o sa iyong tawag. Nakita po natin ang pagkilos ng Diyos sa puso ng iba't ibang mga tao upang magkaroon ng 611. At tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos. Tayo magpasalamat sa Kanya dahil tayo man din ay tinawag niya, kung kaya naman tayo ay narito ngayon. Panginoon, pinapasalamatan ka namin at pinapupurihan. Kami ay mga bihag din noon. Kami ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit dinala mo kami sa lugar na ito, sa Hong Kong, sa Chunwan, sa North Point, sa 611. At ngayon nga ay nakilala ka namin at kami ay napuno ng iyong banal na espiritu. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong pagtawag sa bawat isa sa amin. Ito ang iyong habag at biyaya. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Panginoon, pinupuri kita at pinapasalamatan. Salamat, O Diyos, sa pagtawag sa iba't ibang mga tao mula sa iba't ibang dako ng mundo. Panginoon, tinawag mo ko at pinalaya mo ko na disipulo at ngayon ay nakapaglilingkod na ako sa iyo. Bawat isa po sa atin ay mula sa iba't ibang uri ng pamilya. Maaaring ang buhay po natin, sa ating pong mga buhay ay naroon ang kalungkutan. Ngunit bawat isa po sa atin, tayo ay nakabalik sa templo ng Diyos mula sa pagkabihag. Maaari po tayong humanap ng kapareha at atin pong ibahagi kung paanong pinili natin na manumbalik sa Diyos. Maaari po nating ibahagi kung paano tayo iniligtas ng Diyos.
Atin pong ipagpasalamat ang pagkilos ng Diyos sa atin pong mga buhay. Ipagpasalamat ang kabutihan ng Diyos. Panginoon, kami ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa iyo. Kami ay naging bihag sa maraming mga lugar. Kami ay nakalat. Kami ay naging bihag ng aming pera, ng adiksyon, ng aming mga trabaho. Nagkaroon din ng mga basag na ugnayan sa iba, kaya hindi ka namin makita. Ngunit ngayon, O Diyos, naranasan po namin ang iyong habag at biyaya na nanunumbalik sa iyo, nanunumbalik sa iyong presensya. At maraming mga tao ang nakatanggap o kaya nakaranas ng kalungkutan. Para sa kanila'y wala nang pag-asa mula sa lahat ng ito, ngunit sa amin pong paglilingkod sa iyo, sa aming pagsuko ng lahat sa iyo, tinanggal mo ang lahat. Kung tayo po ay handa na tumugon sa Diyos, maaari po tayong tumayo, maaaring kayo ay napalaya mula sa mga basag na ugnayan, problema sa pera. Mga kapatid, kung nais ninyong tumugon sa Diyos, maaari po kayong tumayo. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagpapalaya sa amin. Panginoon, kami ay handa na isuko sa iyo ang amin pong mga buhay. Panginoon, sa iyong mga salita, dahil sa iyong mga salita, kami ay muling nabuhay. Kami ay naritong nanunumbalik. Aking iniimbitahan ng mga MG leaders, kung maaari ay pumunta po sa harapan. Maaaring natanggap po ninyo ang tawag ng revival.
Maliit ba o malaki ang inyong mga tribo? Ang katotohanan ay kung handa po tayong tumugon sa Diyos. Handa po nating dalhin ang ating mga kapamilya sa Diyos. At ang mga MG leader na ito ay maaari pong pumunta sa harapan. Ayon sa pananampalataya, tayo po ay tumugon sa Diyos. Tayo po ay tumugon sa Diyos. Ang lahat ay tinawag ng Diyos mula sa iba't ibang mga dako. Mula sa silangan, kanluran, timog, at hilaga, tayo po ay tinawag ng Diyos. Ngayon, mayroon po itong mula sa Singapore, South Africa, Costa Rica, Malawi, mga tao sa iba't ibang dako ng mundo. Atin pong itaas ang ating mga kamay. Tayo po ay tumugon sa Diyos. Atin pong ipinalangin na ang Diyos ay patuloy na magpapadala ng mga tao mula sa iba't ibang dako ng mundo dahil ito ang kaligtasan ng Diyos. Tayo po ay manalangin at tumulog sa Diyos. Panginoon, naway ang apoy ng muling pagbabalik sa iyo at muling pagbibigay sigla ay patuloy na magliyab sa amin pong mga puso. Maaring kami ay nahihirapan, ngunit patuloy po tayong dumulog sa Diyos at tayo ay kanyang palakasin. Panginoon, nais naming manumbalik sa iyo. Nais ka naming purihin at paglingkuran. Amin pong tinatawagan ng mga coworker. Maaari po kayong pumunta sa harapan. Kung hindi man po kayo coworker,
Atin pong ipanalangin ang atin pong mga coworker. Ang mga awit, ang mga levita. Tayo po ay tumugon sa Diyos. Naway mapupurihan ng Diyos at maitaas ang kanyang ngalan. Panginoon, pinapasalamatan ka namin. Maraming salamat o Diyos sa iyong pagtawag sa bawat isa sa amin. Tinawag mo kami o Diyos upang maglingkod sa iyo. Amin pong isinusuko sa iyo ang amin pong mga buhay. Maraming salamat o Diyos. Dahil tinawag mo kami. Nais mo na kami ay maging tulad mo at manatili sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami na makapaglingkod sa iyo ng buong puso. Buong buhay, o Diyos, kami ay tutugon sa iyo. Kami ay magpupuri sa iyo. Maraming salamat, o Diyos. Naway tulungan mo kami. Hindi lang. Amin din pong dadalhin ang aming pamilya sa iyo. Dadalhin mas marami pang mga tao sa iyong paanan. Panginoon, maraming salamat. Alam namin ikaw, naway mapapurihan ka at patuloy na mailuwalhati sa iglesyang ito. Ang apoy ng muling pagkabuhay, muling pagbibigay sigla ay maipapakalat mula dito. Amin pong tinatawagan ang mga kapatiran na mayroong mga anak na nagtitake ng TSC. Alam namin na ito ay napakahalaga. Atin pong ipanalangin ang mga kabataang ito, ang mga pamilyang ito. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Amin pong itinataas sa iyo ang buhay ng mga kabataan. Panginoon, sa pagharap ng mga kabataang ito ng resulta ng kanilang mga pagsusulit, naway pagpalain mo sila. Amin din pong pinagpapala ang bawat kapatiran, pinagpapala ang lahat ng mga tao mula sa iba't ibang dakot ng mundo, lang lahat ay manunumbalik sa iyo. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, ang lahat ay manunumbalik sa iyo at magpupuri sa iyo. Ang lahat ay magpupuri sa iyo at manunumbalik sa iyo. Ikaw ay mapagpupurihan sa ngalan ni Jesus. Amen.